Ating silipin ang buhay ng ilan sa mga Pinay celebrities na naging byuda, ang kanilang pag-ibig, pagluluksa at matapang na pagbangon mula sa pagkawala ng kanilang kabiyak. The Philippine Showbiz List presents mga naging byuda na female celebrities. Rufa May Quinto. Noong November 2016, ikinasal si Rufa May sa non-showbiz husband na si Trevor Magallanes. Kapiling ang anak nilang si Athena, larawan sila ng isang masayang pamilya. Pero sa huli na uwi ito sa hiwalayan. Ngunit ilinaw ni Rufa May sa panayam sa kanya sa Fast Talk with Boy Abunda noong January 2025 na walang nag-file sa kanila ni Trevor ng divorce. Sa kabila ng problema sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, kinikilala ni Rufa May ang kabutihan ni Trevor bilang asawa at ama. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanilang relasyon, aminado si Rufa May na mahal pa rin niya si Trevor at nais pa rin niyang mabuo ang kanilang pamilya, lalo na para sa anak nilang si Athena. Ngunit ang hinihiling niyang ito ay mananatiling pangarap na lamang sa tuluyang paglisan ni Trevor sa mundong ibabaw. Noong July 31, 2025 sa kanyang Instagram post, malungkot na kinumpirma ni Rufa May ang pagpanaw ng mister. Nakiusap siya ng privacy para sa kanilang pagdidalamhati at nilinaw na iniimbestigahan pa ng kanilang pamilya ang tunay na dahilan ng pagkamatay nito. Hiniling din ni Rufa May sa publiko na itigil ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Ibinahagi niyang lilipad silang mag-ina patungong Amerika at humiling na hintayin ang opisyal na pahayag mula sa kanila. Tinapos ni Rufa May ang kanyang mensahe sa isang taus-pusong pamamaalam, anya, hanggang sa muli, mahal kita Trev. Lorna Tolentino. Marami ang humahanga sa pinakitang katatagan ni Lorna dahil lumipas man ang maraming taon, napanatili niya ang tapat na pagmamahal sa namayapang mister na si Rudy Fernandez. Hindi siya naghanap ng sinumang kapalit sa puso niya rito. Nakakatuwa at tila itinadhana ang pag-iibigan ng dalawa. 7 taong gulang pa lang si Lorna nang una silang magkita sa LVN Studios. Si Rudy naman ay 17. Tunay nga pinagtagpo ang landas ng dalawa dahil sa kabila ng kanya-kanyang daang tinahak, nahanap nila ang daan para sa isa't isa. Taong 1983, magpasya sina Lorna at Rudy na magpakasal sa pamamagitan ng isang civil rights. Ayon kay Lorna, sinabi sa kanya ni Rudy na tinupad daw niya ang pangakong pakakasalan siya nito paglaki. Makalipas ang 9 na taon nang makapagdesisyon silang mabasbasan ang kanilang pagsasama ng isang religious ceremony. Ang kanilang pag-iisang dibdib ang kinukonsiderang grandest wedding of 1992. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng 2 anak na lalaki, sina Rap at Renz. Hanggang sa dumating ang mapaminsalang sakit kay Rudy at tuluyang sumuko sa laban noong June 7, 2008 sa edad na 56 dahil sa cancer at naiwang mag-isa si Lorna. Sa mga panayam, madalas niyang ipinapahayag kung gaano niya namimiss si Rudy, iniisip kung ano na kaya ang itsura nito ngayon at kung paano ang patuloy na nakaapekto sa kanyang buhay ang pagkawala nito. Mula ng mabiyuda, tila isinara na din ni Lorna ang kanyang puso sa pag-ibig. Camille Prats. Walang kapantay na sakit ang naramdaman ni Camille nang pumanaw ang first husband niya si Anthony Linsangan. Sa edad na 19, naging nobyo niya si Anthony na inakala niyang happily ever after niya. Nagkaroon sila ng anak at nagpakasal noong 2008. Kabilang dumating ang pagsubok sa buhay nila mag-asawa. Ilang buwan lamang matapos ang kanilang church wedding, nalaman nilang may cancer si Anthony. Ayon kay Camille, hindi niya kailanman inasahan na magkakasakit ng malubha ang kanyang asawa. June 2010 ang sumailalim sa complex check-up si Anthony at September 2010 na makupirmang may cancer ito. Noong September 23, 2011, sa edad na 31, binawian ng buhay si Anthony. Naiwan si Camille bilang isang batang byuda at solo parent sa anak nilang si Nathan. Sa kanyang pagluluksa, tila wala raw katapusan ang lungkot na dala ng pagkawala ng pinakamamahal na asawa. Sa kabila nito, wala raw nararamdaman si Camille na galit sa Diyos na maagang binawi sa kanya si Anthony. Nagbigay ng konsolasyon sa kanyang paniniwalang may dahilan ang lahat na nangyayari sa buhay nila. Pagkalipas ng 2 taon, muling nakatagpo si Camille ng second chance at love sa katauhan ng ngayong mister niyang si VJ Yambao. Diana Zubiri. Ang unang asawa ni Diana si Alex Lopez ay pumanaw dahil sa liver cirrhosis. Ayon sa kanya nung nalaman niyang may sakit si Alex, kasal na sila. Ngunit laking gulat niya nang matuklasang matagal na pala itong alam ni Alex, subalit hindi agad sinabi sa kanya upang hindi siya masaktan o mag-alala. Ikinuwento ni Diana sa isang panayam noon na nahirapan siyang tanggapin ang sakit ng asawa, lalo na't hindi siya nakapaghanda para dito. Anya si Alex mismo ang nagsabi sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil paghandaan na raw niya ang lahat. Ngunit para kay Diana, ang hindi niya kaalaman sa kalagayan ng asawa ay naging dahilan ng mas malalim na sakit. Nang dumating ang panahon na hirap nang huminga si Alex sa ospital at tuluyan ng pumanaw, doon lamang daw naranasan ni Diana ang matinding emosyonal na pagkalugmok at sobrang sakit na hindi niya maipaliwanag.
Matapos ng ilang taon ng pagdidalamhati, muling binuksan ni Diana ang kanyang puso sa pag-ibig. Noong 2015, ikinasal siya kay Andy Smith, isang Filipino-Australian model at businessman kung saan ay biniyayaan silang dalawang anak na mga babae. Sunshine Gimari. 2 taon pa lang ang nakakaraan matapos ikasal, ay agad na naging byuda ang Cebu-based sexy comedian na si Sunshine. Sa pamamagitan ng social media noong June 20, 2024, malungkot na isinapubliko ni Sunshine ang pagpanaw ng kanyang mister dahil sa heart enlargement. Sa sementeryo din pinagdiwang ni Sunshine ang kanyang 30th birthday kasabay ng libing ng pumanaw niyang asawa noong June 23, 2024. Pia Magalona. Hindi matatawaran ang tibay ng pagmamahalan ni Pia at ng yumaong master rapper na si Francis Magalona. Nagsimula ang kanilang kwento sa murang edad at sa kabila ng magkaibang mundo ng showbiz at private life, nahanap nila ang tunay na koneksyon. Nagpakasal sila noong 1985 at biniyayaan ng 8 anak. Ngunit ang kanilang masayang pagsasama ay biglang nabalutan ng kalungkutan na siyang sumubok sa katatagan ng kanilang pamilya na magkasakit si Francis ng leukemia. Sa halip na malugmok, pinili ni Pia ang maging matatag para sa kanyang asawa. Sa kasamaang palad, pumanaw si Francis noong March 6, 2009. Charo Santos Concho. Magdadalawang taon ng byuda si Charo Santos Concho matapos pumanaw noong October 4, 2023 sa edad 91 ang kanyang mister, ang prominent entrepreneur na si Cesar Rafael Concho Jr. Unang nagtagpo ang kanilang mga landas nang kuhanin si Charo bilang print ad model para sa kumpanya ni Cesar. Ng mga panahong yon ay nasa early 20s pa si Charo at isa sa fast-rising model actress. Samantalang si Cesar naman ay nasa 40s at highly accomplished na. Nang ipakilala nga raw sila sa isa't isa, ayon kay Charo, nakita niya ang pagkamarespeto, magalang at isang tunay na maginoo nito. Naganap ang kanilang pag-iisang dibdib noong November 9, 1982 sa California at nabiyayaan silang dalawang mga anak. Sa paglisa ni Cesar ayon kay Charo, kahit matagal na niyang tinatanggap na darating ang araw ng pamamaalam nito, wala pa rin sapat na paghahanda sa ganitong uri ng sakit. Dina Bonnevie. Hanggang ngayon ay ramdam pa rin ang labis na pangungulila ni Dina sa biglaang pagpanaw ng mister na si Department of Agriculture Undersecretary Deogracias Victor TV Savillano dahil sa abdominal aneurysm noong January 7, 2025. Sa isang Instagram post, inilarawan ni Dina ang pagkawala ng kanyang asawa bilang pinaka-traumatic na karanasan sa kanyang buhay. Namimiss pa rin niya ng labis ang asawa at marami na raw nagbago mula na ito'y lumisan na nagpapatunay raw na ang kamatayan ay isang eye-opener. Lindsay Custodio. Taong 1992 lang umpisahang maisulat ang love story ni Lindsay sa first husband niya si dating Tanawan, Batangas Vice Mayor Julius Cesar Platon II. Sa magkaibang mundong kanilang ginagalawan sa showbiz at politika, nahanap ng dalawa ang daan para sa isa't isa. 22 taong gulang si Lindsay at sa tuktok ng kanyang career, nangyayain siya magpakasal ni Julius. Sa kabila ng mga oportunidad, napagpasyahan niyang iwanan ang limelight at piniling lumagay sa tahimik. Noong December 2000, nagsagawa sila ng 2 wedding ceremonies. Ang pagsasama nila Julius at Lindsay ay nabiyayaan ng 2 supling, sina Sean Christopher at Cherise. Ngunit sinumpa ang pangako na magsasama ng panghabang buhay ay natuldukan sa hindi inaasahang pangyayari. Balo na sa edad na 40 si Lindsay matapos ang pagpanaw ni Julius noong November 18, 2018 na sa atake sa puso habang nagmamaneho. Naisugod pa si Julius sa Asian Medical Center sa Alabang, ngunit tuluyan itong binawian ng buhay noong araw ring yun. Bagamat muling nagpakasal noong 2022 sa katauhan na nangangalang Frederick Cale, taliwas ito sa kanyang inasahan. Kung masaya ang married life ni Lindsay kasama si Julius, kabaliktaran naman ang tinakbo sa kamay ng kanyang second husband na uwi sa hiwalayan at legal battle. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!